Nung isang araw, tinawag ako ng asawa ko. Nagpatulong sa akin kung pwede daw samahan ko muna siya kasi meron siyang nire-repair doon sa labas, yung sasakyan namin, si Star. Yung Star X namin, ang tawag kasi namin ay Star. Yun, sabi niya hawakan ko daw yung flashlight para makakumpuni kasi maggagabi na yun. I think magsi 6 o'clock na ng gabi. And hawakan ko muna daw yung flashlight, itutok ko dun sa ginagawa niya. Kasi yung brake ni Star, alam ko napupudpud ba o anong sabi niya, basta hindi ako masyadong maalala pagdating sa sasakyan. So, habang tinututok ko yung flashlight dun sa ginagawa niya, nakita ko na yung tubo ay merong nakapasak na bakal. O parang may nakabarang bakal. Ganun. So, yun yung tinatanggal niya. Kahit may mga tools siya, mahirap talagang tanggalin yung bakal kasi parang dumikit siya dun sa ilalim. So, hindi niya mailapat yung tubo doon sa gulong ng sasakyan kasi may nakabarang bakal. Medyo matagal akong nangangawit na nga ako sa paghawak ng flashlight. Medyo natatagalan siya kasi parang dumudulas yung tools, hindi niya madukot yung bakal sa loob ng tubo. So sabi ko, kausapin mo kaya? Sabi kong ganyan. Di, kinausap ko ngayon si Star. Star, sana naman tulungan mo kami na maayos ka. Ayan. Tulungan mo yung asawa ko na maayos ka, maalis na yung bakal para okay ka na, maging okay ka na. Ganon. Tapos, di habang ginagawa pa rin ng asawa ko, nangangalay na talaga ako. Kaya sabi ko, ikaw na lang. Sabi ko gano'n sa kanya. So, iniwanan ko na siya. Pumasok na ako sa kwarto. Mga after, siguro 10 to 20 minutes, ganon. Pumasok ko yung asawa ko. Aba, nakangiti na. Nakangiti na. Sabi niya, okay na daw. Ha? Sabi ko, okay na yung sasakyan. Sabi ko, bakit? Ano nangyari? Di ba parang ano yung bakal? Yun pala, friends. Nako, sinunod niya ako. Kinausap niya pala. Kinausap niya yung sasakyan, si Star. Maayos ka na, ituro mo sa akin, tulungan mo ako na maisip ko kung ano yung gagawin ko para maayos ka. Basta, ganun siguro yung sinabi niya. Tapos sabi nga niya, nung kinausap daw niya, maya-maya, lumambot. Nung lumambot, imagine friends, bakal yun. Lumambot, tapos yung natanggal niya daw. Natanggal niya yung bara, kaya nailagay niya, nailapat na niya yung tubo doon sa gulong. So, okay na, naibalik na niya yung gulong. Palaging gano'n na sinasabi ko sa kanya, love, kapag kami nasirang, kasi sa makina siya, sa makina po yung trabaho ng asawa ko, mekaniko. So, sabi ko sa kanya, every time na magkakaroon siya ng problema, kakausapin niya, kahit makina yun, maririnig siya, makikinig yun, kaya maayos. So, buti na lang, nakikinig naman siya. Alam mo, yung mga ganung sitwasyon na akala natin wala lang, pero posible talaga friends. Nako, subok na subok ko na yan sa mga gamit, at saka buti na lang nakikinig yung asawa ko na i-apply. Kaya gusto ko siyang i-share sa inyo kasi, alam mo ba na everything has energy. Okay? Akala kasi natin, pagkabagay, wala siyang energy. Akala natin, solid siya na walang tenga, hindi makakarinig, alam mo yun? Bihira lang yung maniniwala ng ganun. Pero kapag pinaniwalaan natin na everything has energy, na kaya lang may tinatawag na solid, liquid, gas, mas dense lang sila, yung parang mas mabagal lang yung vibration nila kasi everything is vibrating. Hindi lang tayo may frequency, hindi lang tayo yung nagba-vibrate, kundi lahat ng bagay, may vibration yan. Kumbaga, ikot-ikot sila, may frequency sila. Ngayon, kagaya nitong mag, solid siya kasi mabagal lang yung pag-vibrate niya. Ganun. So, tingnan nyo naman. Be happy. Okay? Be happy. Alam nyo ba, kahit na mga bagay lang ang gusto ko, in my environment, yung gamit ko, ko-contribute siya ng good vibe, ng good energy sa akin. Ganun. So, ganun din ang gawin mo sa buhay mo, friends. Yung bag mo, yung ballpen mo, yung mug mo, yung kawali mo, or kung anything na gamit mo sa bahay. Anything na mag-spark ng joy sa'yo, mag-contribute, mag-a-add, kahit maliit lang na bagay na good energy sa'yo, ay yun ang gawin mo. Para yung pera na ginamit mo pagbili sa kanya ay sulit na sulit mo. Kasi parang may ROI ka, return of investment. Parang may bumalik sa'yo na maganda. Bukod sa napakinabangan mo siya, bukod sa nagamit mo yung gamit doon, nag-a-add pa siya ng energy sa'yo. Diba? So, why not? Diba? Kailangan kaibaganin natin yung mga bagay. Ito pa friends, nawala kasi yung earbuds na ginamit ko. Hindi kasi ako sanay mag-earbuds. Siyempre, alam mo naman, hindi naman tayo ganun ka-techy. Ngayon, may binigay sa akin yung anak ko na earbuds. Nakatulog ako na may pinapakinggan akong video. Nakatulugan ko na pala. Ngayon, pagising ko, wala na yung isa.
Kasi yung isa lang yung nawala, I think yung kaliwa, hanap ako ng hanap, hindi ko makita sa kama ko, sa ilalim ng unan, sa kumot, wala talaga. Di naisip ko, kausapin na naman. Ayun, kasi syempre, lahat nga may energy. So, sabi ko, earbuds. Sabi ko, gano'n, nawawala ka na. Patulong naman, tulungan mo naman akong hanapin ka. Asan ka ba? Sana makita na kita. Earbuds, my friend, sabi ko ganyan, sana makita na kita. Nasaan ka na? Kailangan kita, importante ka. Gagamitin na kita ngayon. Yun. So, paulit-ulit ko lang sinasabi. Di tinignan ko ngayon doon sa gilid ng kama. Di wala naman. Sabi ko, ano kaya? Saan kaya yun? Kung sakaling malalaglag yun, saan kaya mapupunta? Naku, eto na. Binuntahan ko yung ilalim kasi may maleta kasi doon sa loob ng kwarto ko. Sabi ko, baka naman nasa ilalim, ganyan. Pero imagine mo ito yung kama ko, tas nandito banda yung maleta, gano'n. Bigla ko nang naisip na baka nasa ilalim, gano'n. So, pag usog ko ng maleta, friends, ayun, nandun nga si earbuds. Kaya, Diyos ko, tutuwa talaga ako. Ayan, salamat. Nagpakita ka na sa akin. Pero you know, friends, I think kung hindi ko kinausap na asan ka ba, ganyan, baka hindi pa yung magpapakita sa akin. Baka matatagalan pa. So friends, alam mo, yung mga ganong simpleng sitwasyon, pwede nating i-apply yung natututunan natin, lalo na dito sa channel natin na kakaiba. Alam mo, kakaiba yung sinishare ko. At from my experience talaga, real life experience. Kumbaga, bago ko siya i-share sa inyo, nasubukan ko siya, napatunayan ko siya. Kaya confident ako na i-share sa inyo kasi nangyari talaga sa akin. Pero I think, friends, kailangan sabayan natin siya ng good frequency, ng good vibes. Yung may paniniwala talaga tayo na kinakausap talaga natin sila na parang tao or kaibigan natin para magre-respond sila ng positive or yung makikiko-operate din sila sa atin. Ayun, so tuwa ako, thank you, nakita kita, earbud, ganyan. Salamat, so nagamit ko na siya, happy-happy na naman ako. So yun, friends, diba, madalas, meron tayong ganyang sitwasyon sa buhay natin. Nawawala yung salamin mo, nawawala yung cellphone mo, hindi mo alam kung saan mo na ilapag. Madalas yung salamin di ba? So, itry mo yan, friends, na kapag kami something importante na nawala sa'yo, huwag kang magagalit. Yung huwag kang maiinis ka agad. Yung parang babad mouth ka, may mga sinasabi. Ano ba yan? Nakakainis, malilate na ako. Ngayon pa ano talaga to? Yung parang papagalitan mo yung bagay, naku friends, pahihirapan ka niya. Mas mahihirapan ka talagang hanapin siya. Tatagal, ganun. Pero kapag kinausap mo ng malmanay, isipin mo na andyan lang siya na nakikinig. Parang siguro naglalambing, nakikipag-hide and seek sa'yo, nakikipagtago. At nandun lang siya, naririnig ka niya kung paano mo siya hinahanap. So, kapag narinig niya na parang pinitasan mo siya, naku, talaga tong cause talaga to ng delay sa akin, nakakainis, ganito, ganyan. Ay, naku, baka mas matagalan siya magpakita sa'yo. Pero pag na-feel niya yung vibration mo na, hinaharap mo siya, importante siya, magpakita ka na please, ipaisip mo sa akin, nasan ka, para, wag na ako mahirapang hanapin ka, yung ganun, friends. Naku, effective talaga siya. Try nyo, friends, kasi, diba, ang laking tulong sa atin. Alam mo, ito yung mga something spiritual, activities na maa-apply talaga natin sa buhay natin. Kasi friends, diba, kung manonood ka ng mga previous videos ko, ganun yung sinasabi ko, na hindi lang tayo physical being. We are also spiritual being. Kaya, we can operate, pwede tayong mabuhay na kasama yung spiritual knowledge natin, spiritual understanding natin, yung mga natututunan natin. So, kaya nga friends, i-share mo naman din yung video ko para naman dumami tayo dito sa group natin, dito sa ating family. Marami tayong masisharean. Kasi imagine, yung ganitong idea, hindi natin ikinalaki or ikinabuhay na ganito yung paniniwala natin. Pero pwede naman pala na gawin natin at makakatulong sa buhay natin na gumaan ang buhay natin, maging maganda, maging masaya, puno-puno ng blessings at biyaya na kaya we should always be grateful to God sa lahat-lahat ng pangyayari. So, I hope na-enjoy mo yung aking sharing for today. So, salamat sa panonood, sa suporta, and please share my video. Salamat friends! Bye!